go fishing. The weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't even need no bait. God's word will supply. Just throw out the line, let Jesus draw them out. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing, how about you? Isang mapagpalang araw sa inyo lahat, mga ginigilig kong tagapakinig at sumusbaybay sa FOMHK Gospel Podcast. Gaano kahalaga ang puso ng tao? Alam po natin na hindi tayo maaring mabuhay kahit ilang sandali kung wala ang ating puso. Kung gaano ka-importante o gaano kahalaga ang ating physical heart, which is visible o maaring makita, ay ganoon din po naman kahalaga ang ating spiritual heart, which is invisible o hindi po nakikita. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 12, talata 33 hanggang 34, ay ganito po ang sinasabi. Ipagbilin niyo ang inyong ari-arian at pamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira, sabagat kung nasaan ang inyong puso o ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa araw na ito na kami ay muling makapagbubulay sa iyo pong salita. Pagpalain mo, Lord God, ang lahat na nakikinig ngayon, saan man sinandako naroroon, patuloy mo silang abutin ng iyo pong kapahayagan, at ito, O Diyos, ay patuloy na maging inspirasyon nila sa kanilang paglakad sa buhay nito na may pagsunod sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, alam po ba ninyo na ang ating spiritual heart ay naroroon ang ating feelings at ang mga bagay na ating pinahalagahan? Ang ating spiritual heart at ang ating physical heart ay parehong napakalaga sa buhay po natin, at ito ay hindi maaring mag-function kung wala ang isa sa parte nito. Hindi katulad ng ating pong kidney. Yung ating pong physical heart ay hindi katulad ng kidney natin na ating lungs na pwede mong alisin ang isang parte nito, pwedeng kalahati lang ng kidney. Kung hindi gumagana yung kabilang kidney mo, meron ka pang isang kidney and still you can survive. Ganun din naman sa iyong baga na pwede mo ring alisin o ipalis o alisin ng doktor ang isang parte nito at matitira pa rin ang kabila at magpa-function pa rin ito. Pero ang puso ay kakaiba. Hindi po ito maaring tanggalin ang isang part nito at i-expect mo na gagana pa rin siya. Ganun po kahalaga yung puso ng tao. Na tila baga ang Panginoon ay ipinapakita sa atin ang correlation ng ating physical heart sa ating spiritual heart. Kung ang mga doktor, kapatid kong minamahal, ay gumagawa ng masusi at masaselang operasyon upang alamin at ayusin ang physical na problema ng puso, pero hindi pa rin nila maaring makita at matukoy kung saang parte ng puso nakakaramdam ng pagka-in-love at kung baano o anong bagay ang kinatatakutan ng isang tao, saan siya natatakot, kanino siya natatakot, at kung ano-ano ang mga kasalanan na kanyang nagawa na kailangan niyang pagsisihan. Ito po ay hindi malulocate ng sinumang dalubhasang doktor or surgeon na malaman o tuklasin kung nasaan
ang mga lugar na ating nabanggit na kung saan nakakaapekto sa buhay ng tao, maging ang ating pag-worship sa Diyos, ay hindi malulocate ng sinamang mga espesyalista at maging kung anong mga bagay sa ating buhay ang ating pinahalagahan. Pero alam po ba ninyo na ang Panginoon, kung saan ito nakalagay, o alam po ng Panginoon kung saan nakalagay ang ating mga puso, ang ating spiritual heart ay ganun din. Sabagat ang mga bagay na ito ay hindi nakatago sa Kanya, walang bagay na nalilingid sa Kanyang kaalaman, sabagat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Diyos sabagat Siya nga ang ating Creator. Alam Niya ang eksaktong lugar sa ating mga puso. Alam Niya kung nasaan ang iyong nasasaktan na damdamin. Alam Niya kung nasaan ang iyong pusong namumuhi sa iyong kapwa. Alam Niya ang karakter ng puso mo na kung minsan ito ay may pagka makasarili, mapag-imbot, o punong-puno ng galit sa iyong kapwa. Ang ating spiritual heart ang nais na i-check sa atin ng Panginoon. Sabagat itong spiritual heart ang siyang dinadaluyan ng lahat ng mga issues natin sa buhay. Kaya't kung ang heart disease ang siyang pinaka number 1 killer sa buong mundo, ito ay pumapatay ng milyon tao kada taon. Gayon din naman ang spiritual heart disease. Ito po ay maaaring pumatay sa maraming mga aspeto na iyong buhay, maging ang iyong marriage relationship, sa iyong church relationship, lalo na sa iyong mga kapwa manggagawa sa church, sa mga cell groups na iyong hinahawakan, sa iyong mga kapwa manggagawa sa iyong ministry. Na kung hindi ka rin magiging maingat kapag ikaw ay nakasakit na iyong kapwa o di kaya ay ang iyong karakter ay hindi ka nga ay nagiging inspirasyon o nagbibigay ng inspirasyon sa buhay ng iba, o di kaya kinatitisuran ka pa bunga ng iyong pangit at masamang pag-uugali, tiyak na may problema ka sa iyong spiritual heart. At yan yung mga issues na gustong talakayin natin ngayon, at yun din ang nais na i-check o i-check up sa atin ng banal na espiritu sa mga oras na ito sa kabuuan ng ating misahe. So, paano natin palalakasin ang ating spiritual heart? Posible ba ito? Posible bang i-repair ang mga bagay, lalo na yung mga sira o di kaya ay mga, sabihin natin, mga uncommon things na hindi dapat na taglayin ng isang Kristiyano sa kanyang puso? Alam po ninyo sa Biblia ay meron pong lingkod na kinalugdan ng Diyos, at yun ay sa katauhan ni David. Si David po ay tinatawag na a man after God's own heart. Siya ay lumalakad sa kagustuhan ng Panginoon. Kinalulugdan siya ng Diyos dahil sa kanyang mabuting puso. Although hindi naman tayo perfect at nasa proseso pa lamang tayo ng perfection, araw-araw ng ating Panginoon sapagat tayo ay sinasanctify, tayo inaayos, kinukumpuni ng Panginoon ang mga rough edges ng ating buhay, lalo na yung ating mga pag-uugali. Pero kung titingnan po natin ang scriptures at atin po itong ganap na pagninilayan, ay matututo po tayo sa mga bagay at maging sa kaparaanan ng Diyos upang mapalakas ang ating spiritual heart. Sabagat tulad po nabanggit natin kanina, sa puso po natin nagagaling ang maraming issue sa buhay. Nandiyan po ang pangangalo niya, nandiyan ang paghahangad o pag-iimbot sa mga bagay na hindi natin pag-ari, o di kaya naman andyan ang pagiging makalaman na kung saan ating hinahanap na ang ating kasiyahan sa mga bagay na panlaman at hindi sa mga bagay na ayon sa Espiritu. At kung kaya nga sa misaheng ito ay ating pong pabubuksan sa Panginoon ang ating mga puso para po maipakumpuni po natin, ipa-repair po natin sa Diyos kung ano man yung mga problema ng puso natin. Tulad po natin, sabi kanina, itong mga bagay na ito hindi po natin nakikita, pero kung minsan yan ang ginagawa mo,
yan ang iyong ugali, yan ang iyong lakad sa araw-araw, yan ang mga bagay na taglay mo sa iyong buhay na hindi nagugustuhan ng iba sapagkat hindi ka aware at hindi ka conscious. Maaaring dahil din sa walang nagpapalaala sa iyo or ayaw na ma-offend ka. Pero kapatid kong minamahal, sa mga sandaling ito, ihiramin ko ang ilang mong sandali. Kung ano man ang iyong ginagawa, you can pause for a moment to listen sa misaheng ito na ating tatalakayin sa araw na ito. Una, paano nga ba natin dadalhin o ididirect ang ating puso? Paano natin tuturuan ang ating puso? Ano ba yung mga dapat nating gawin upang maging maayos, hindi lamang sa paningin ng tao, maging sa paningin ng Diyos? Ang mga bagay na dapat nating ilagay sa ating puso, ang ating karakter, ang ating pag-uugali, ang ating lakad, yung mga bagay na dapat nating pinagtutuunan na hindi magdadala sa atin sa kapahamakan at maaari ding hindi ito ang magdala sa atin sa ating buhay na ating pagsisisihan ng maraming panahon. Sinasabi po ng Kawikaan, Kabanata 4, talata 23, ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan, sapagat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Kapatid ko minamahal, sinasabi po roon, mula daw sa ating puso, dumadaloy ang mga issues ng buhay. At ito yung bukal ng buhay, na kung ang ating bahay ay nilalagyan po natin ng screen. Alam po niya, lalo na sa ating, sa ating bansa, sa Pilipinas, marami pong mga lamok na pumapasok sa bahay. Kung kaya kapag tayo ay hindi maglalagay na screen, pwedeng pasukin ng lamok at to ang magiging dahilan pa tayo ay hindi makatulog sapagat tayo ay gagambalain sa ating pagtulog ng mga lamok na ito dahil sa mga kagat nito sa atin. Kung kaya nga kinakailangan po natin itong lagyan na screen ng mga bintana, maging mga pintuan upang hindi makapasok yung mga lamok sa bahay po natin. At ganun din po naman, sinasabi po dito na ang ating puso ay katulad din ng bahay na pag hindi mo lalagyan ng screen, lahat ng bagay pwedeng pumasok dito. Lahat ng bagay ay pwedeng manahan, manirahan, at maimbak sa ating mga puso. Kung kaya nga ang ating pong titulo ngayon sa ating misahe ay ating bantayan ang ating puso. So nasa puso nga raw po dumadaloy ang bukal ng buhay. So gaano ba kahalaga, kapatid kong minamahal, sa iyo ang iyong puso? Nako, importante po yan. We are not just talking about the physical heart. Sabi ko nga sa inyo kanina, physical heart, yan ay kayang-kayang gamutin or nagagamot ng doktor kapag meron tayong mga problema dyan. Halimbawa, barado ang ugat sa puso mo, then there is a surgeon who is in charge na kung saan ay magsasagawa ng mga masaselang operasyon o surgical operation upang sa ganun mga bagay o mga ay uncommon things na iyong nararamdaman na hindi normal sa iyong paghinga dahil sa may problema yung puso, yan ay pwedeng solusyonan at magagawa ng isang manggagamot o doktor. So balit iba naman po yung ating spiritual heart. Ang spiritual heart hindi yan kayang gamutin. Kahit na sino pang mga dalubhasa sa ospital, mga espesyalista, o kahit gaano pa kalaki yung ospital na yung pupuntahan, gaano to kasikat, upang ito yung pagpagamutan. But I tell you, anything that matters with your spiritual heart, ay ito'y pwede lang gamutin ng ating dakilang manggagamot. At yan ay walang iba, kundi ang Panginoon. So sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ang sabi po doon, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So, importante ang spiritual heart because it determines our self-worth. Dito nakikita kung gaano kakalaga, dito mo binibigyan o tinitingnan ng iyong sarili
kung gaano ka kaimportante. Alam mo kapatid kong minamahal, importante ka sa Diyos. Importante ka sa mata ng Panginoon sapagkat ikaw ay nilikha ng Diyos. Ikaw ay pinagtuunan o pinagbuhusan ng pansin ng Panginoon. Kung kaya nga maging nung likhain ng Diyos ang tao, ay talaga po namang ang Panginoon ay yumukot sa lupa at kumuha ng putik. At ito ay tayo tinulmuhan at sinasabi tayo ay kanyang inanyuan at hiningahan ng kanyang espiritu at tayo tinawag na hiningang may buhay. And that is how important you are. So, ibig sinasabi po dito, maaaring tinitingnan mo yung sarili sa yung panlabas na kanyuan. Pero hindi po yun dapat na maging batayan natin. Ano man ang itsura mo, kung minsan maaaring kapag tumitingin ka sa salamin na hindi mo gusto yung nakikita ayon doon sa larawan na kamukha mo doon sa salamin. Pero alam mo ba, ang Diyos ay hindi kailanman tumingin sa itsura ng tao. Sabagat ako'y niniwala, the word pangit o kapangitan ay wala sa bokabularyo ng Panginoon. Yan ay sa bokabularyo ng kaaway. That the enemy, ang kaaway, ay patuloy kang dadayain, tilindangin, papaniwalain ka na ikaw ay pangit. Sa realidad ng buhay, walang pangit na nilikha ang Diyos. Lahat tayo ay magagandang lalaki at magagandang babae. Kung kaya nga, huwag kang magsentimiento. Kung ang tingin mo sa iyong sarili, hindi kasing gwapo, hindi ka kasing ganda ng mga sikat na artista na iyong napapanood sa pelikula. Tandaan mo, meron tayong kani-kanyang katangian. At anumang meron kang katangian, maaring wala sila. Kahit pa gaano sila kasikat, gaano sila kayaman, pero tandaan mo yung magagawa mo, hindi nila magagawa. At may mga bagay din naman meron sila na wala sa iyo. Kaya nga tayo ay binigyan ng Panginoon at tinatawag na kani-kanyang personalidad o katangian. At hindi natin dapat na ibinababa ang ating sarili at tinitingnan natin na sobrang baba ang ating sarili ayon sa ating panlabas na kanyuan. So, importante ang spiritual heart, kapatid kong minamahal, sapagkat it conceives life. Ganun din po naman, kapatid kong minamahal, ang sabi sa Matthew chapter 15, verse 18 to 20. Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso, at siya nagpaparumi sa tao. Sabagat nagmumula sa tao ang masasamang pag-iisip, ang pagpatay, ang pangangalunya, ang pakikiapid, ang pagnanakaw, ang pagsaksi sa kasinungalingan, ang paglapastangan. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. So, ibig sabihin, kapatid kong minamahal, dapat daw nating bantayan ang ating puso. Sabagat yung mga issues of life, katulad mga bagay na tinatanggap natin sa ating isipan, even yung ating pagtatangka o pagbabanta o sa pag-iisip natin na tayo ay pumatay. Maging ang ating pangangalunya, yung pakikiapid, na tayo ay nakikisama at nakikisama, lalo na doon sa mga hindi naman talaga dapat nating samahan, or yung tayo ay na-inlove. Maaring na-inlove ka sa isang lalaki o babaeng may asawa, o di kaya naman ikaw na may asawa, na-inlove ka sa isang, kahit na siya ay binata o sabi natin dalaga. Pero hanggat ikaw ay may tali o nakatali ka, you are bonded or binded with the sacrament of marriage. Hindi ka pwedeng mag-asawa ng iba, lalo na buhay pa ang iyong asawa. O di kaya naman kung ikaw ay dalaga at pagkatapos ay meron kang desire, lalo na yung mga tinatawag na sexual desire, na gusto mong maranasan ng mga bagay na ginagawa ng isang mag-asawa, yan ay mali at tinitiyak ng Biblia na yan ay kasalanan, sapagkat tandaan natin yung sex outside marriage is sin. Yun po ay kasalanan at hindi dapat pinapractice ng sino man, lalo na kung sabihin mong kahit pa siya ay boyfriend mo, nakatakda na kayong pakasal, at siya na talaga ang magiging iyong kapartner sa iyong buhay. Tandaan mo, kapatid kong minamahal, kapag hindi kayo kasal, hindi pa rin nga kayo binibigyan ng karapatan ng salita ng Diyos na kayo ay magtalik outside the bond of marriage. Kaya nga dapat ay
ating pakaisiping mabuti. Maring tayo ay nadadala ng mga pita ng laman, nadadala tayo ng pita ng desire ng ating mga puso. At tayo ay, yun nga, sasabi natin kanina, masyadong nakikirid away tayo. Lalo na't ikaw ay nangungulila, ikaw ay mahilig kang magbabasa ng mga pornographic magazines, at ito ang nagbibigay sa iyo ng stimulation ng iyong sexual na pagkatao. I tell you, hindi ito makakabuti sa iyo. Tanda natin, napakahirap, lalo na sa isang Kristiyano. Tandaan mo na kapag ikay pumasok sa mga bagay nito, mahirapan kang lumabas hanggang sa ito ay maging bandage mo na nahanap-hanapin mo sa iyong buhay, sapagkat tandaan natin, even the Bible says in Genesis chapter 2 verse 24 na ang lalaki at babae magsasama. At yung pagkasama na ito, lalaki at babae, ay kakaroon ng tinatawag na soul tie. Yung soul tie na sinasabi na kapag nakipag-inig ka sa isang partner, kung ikaw ay babae, nakipag-inig ka sa isang lalaki, o kay lalaki, nakipag-inig ka sa isang babae, na hindi mo kaasawa, merong tinatawag na tali iyon. Yung tali na iyon, yung nagtatali sa inyo forever. Kaya nga, hindi ka makawala. Once na ikaw ay nag-give in sa desire of the flesh at pumayag ka sa lalaki o sa babae na makipagtalik, ito ay magiging tali na ninyo at hindi ka mahirapan kang makawala doon. Lalo na kung hindi ka naman sigurado na siya talaga magiging asawa mo, at hindi naman talaga hindi siya desidido na maging matali sa iyo, at ikaw din naman sa kanya, wag mo na subukin na dumating pa kayo at humantong kayo sa ganong kalalagayan na kayo ay nagkakasala, hindi lamang sa mata ng tao, kundi sa mata ng Panginoon. Sabagat alamin po natin na ang sex is holy. Yun po ang pakipagtali kay banal, at ito ay hindi ginagawa para lamang mapunuan ang sexual desire ng isang tao. Kahit pa siya ay magiging asawa mo o plano mo, ang pangarap nyo later on, sabi nga, katwiran ng iba, siya rin naman ang magiging katuwang mo. But I tell you again, the Bible is strongly, insist and strongly emphasize na kasalanan ang makipagtalik sa hindi mo asawa. At kasalanan din ang magtalik nang hindi kayo kasal. Okay? So yan po mga minamahal, lalo na sa mga kabataan, sa mga kadalagahan, sa mga kabinataan, na ikaw, lalo na ikaw ay Kristiyano, na may relasyon ka na sa Panginoon. At alam mo ang tama at mali. And I believe the Holy Spirit is going to guide you all the way upang malaman mo, i-convict ka, at turuan ka na kapag may mga pagtuturo, may pagsaway sa atin ng Banal na Espiritu, huwag po tayong maging matigas ang ulo. Kaya nga, ito yung isang bagay na dapat nating itanim sa ating puso, na dapat din nating bantayan sa ating puso, na hindi tayo madaya ng kaaway, bunga ng ating mga mapandayang damdamin. Ang kaaway pwedeng dayain tayo ayon sa ating emosyon, sa ating nararamdaman. Kung kaya nga kuminsan ay ino-overrule ng emosyon ang ating isipan. That's why kaya niligay ni Lord ang isip natin mas mataas sa puso. Sa kadahilan ng mas higit nating pag-isipan mo ng mabuti yung mga desisyon natin na pandamdamin, yung mga desisyon natin na may kinalaman sa mga issues ng ating buhay na nagagaling sa ating puso, sabagat kapag pinangunahan ng emosyon at hindi ng isip ang mga bagay sa ating buhay, ay maaari tayong mapahamak. Kaya nga, guard your heart's affection. Bantayan mo ang iyong damdamin, bantayan mo ang mga desisyon na sinasabi ng iyong puso, sapagkat ito either ang magdadala sa iyo sa tagumpay or either ito magdadala sa iyo sa matinding kabiguan. Ikalawa, atin pong i-establish. Ano nga ba yung ating mga pinahalagahan? Yung mga eternal values natin.
Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 19 to 21, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong mga sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakapapasok at nakapagnanakaw, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makapapasok na makapagnanakaw. Sabagat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Amen. So ito po sinasabi po sa atin, encourage po tayo ng Panginoon sa magitan po ng ating mga talatang binasa, na tayo day mag-impok ng mga kayamanan sa langit. Ano bang ibig sabihin ng mga kayamanan sa langit? Ito yung kung saan tayo nakapag-establish ng mga eternal values, yung mga bagay na pinahalaga natin sa habang panahon na magbibigay po ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi mga bagay na pinagtutuunan natin at pinagnanasaan natin sa mundong ito na nasisira. At ang mga kayamanan nito na dapat nating pahalagaan at impukin, ito po yung nagbibigay po sa atin ng moral purity, honesty, integrity, at tandaan po natin na ang lahat ng mga bagay na ito na dinidefine natin sa Biblia, dito po nag-uumpisa yung mga value na pinahalagahan din ng Diyos. Tanda po natin, kapag in-establish po natin ang values ng Panginoon sa buhay po natin, kahit paano pang mangyari sa paligid natin, kahit paano pa yung ating nakikita, nararamdaman, at kahit paano pa yung mga bagay na iniudyok sa atin ng kaaway, naku, kapatid kong minamahal, tinitiyak ko sa iyo, kapag alam mo kung anong pinahalagahan mo, kahit paano pa yung mga naririnig mo, ay hindi ka magaganyak na matukso sapagkat alam mo ang tinig ng Panginoon sa buhay mo. Lalo na yung ating mga kapatirang mga babae, mga kadalagahan. Importante that you feel valuable, di ba? Minsan yung mga babae, gustong-gusto nila lang nakakarinig sila ng mga sweet things na nagpapahalaga sa kanila. Yung na-establish nila yung kanilang sarili. Sabagat kapag mababa ang tingin mo sa iyong sarili, matututo kayong mauto ng mga lalaki. Maraming mga lalaking mambobola. At kapag gusto mong nakakarinig ka ng papuri tungkol sa iyo, gusto mong nakakarinig ka na ikaw ay, sinasabihan ka ng mga magaganda, mga malalambing, mga sweet things, sabi nga, na para ma-attract ka, tiyak na mabobola ka. You know why? Kasi nga sabi ng, ang weakness ng mga babae ay yung kanyang tenga raw eh. So kung ano yung magandang salita na kanyang maririnig, ay para itong musika. Opo, musika yan sa iyong tenga. Na kapag ang mga lumalapit sa iyo na mga kakwentuhan mo, lalo na dyan sa internet, ka-chat mo, hindi mo naman kilala kahit paano pa ang kulay niyan, ano pa ang lahi niyan. May mga bolero yan na sasabihan ka ng mga bagay, maganda mo, or anuman yung mga bagay na pwedeng maka-attract sa iyo, ay nakutya ko kapatid kong minamahal. Ingat ka, magagancho ka. So, yung mga bagay na marinig mo, na gusto mong marinig, ayun ang mga bagay na dapat mong ingatan. At bantayan mo ang puso mo dyan, mag-ingat ka. Sapagkat kailangan mo at alam mo kung ano ka at sino ka sa harap ng Panginoon. Alam mo yung worth mo, self-worth mo, yung halaga mo sa harap ng Panginoon. Tandaan mo kapatid kong minamahal, hindi ka tsipipay. Hindi ka mumurahing bagay na makukuha ka lamang sa mga ganang pambabola. Tandaan mo, bilang anak ng Diyos, tinubos ka ng dugo ni Kristo. At kailanman walang pandaraya ng kaaway na dapat makapanaig sa iyo. Sabagkat tandaan mo, sa ating buhay, kahit na tayo ay mga born-again Christian o tayo ay mga Kristiyano na, kapag may dumarating sa ating tukso at kapag tinutukso ka ng kaaway, lalo na ng mga bagay sa mundong ito, ang desisyon niyan ay nasa iyo pa rin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, natukso ako O nga't natukso ka, pero tandaan mo, hindi ka matutukso kung hindi ka papayag. So, kailangan mo pa rin at kailangan pa rin na ikaw ay mag-agree doon sa panunukso sa iyo. Now, kung you are so strong at alam mo yung self-worth mo, alam mo kung
sino ka sa Panginoon, ano ka sa Panginoon. Kahit ano pa yung ini-offer o inagkalat na tukso na yan sa paligid mo at mga iniaalok sa iyo ng mundo, hindi ka matitinag. Hindi ka mabubuwag sapagkat matibay ka, matatag ka, at nagagawa mong bantayan talaga ang puso mo. So, you must keep your identity with the Lord. Tanda mo, you are a Christian, you are a child of God, you are a servant of the Lord, at bilang mga lingkod ng Panginoon, ay dapat nating bantayan ang ating puso. Let's value kung ano ang pinahalagahan ng Diyos sa buhay natin. At huwag tayong madala at huwag tayong padala sa mga gawa ng kaaway sa ating buhay, maging ito man yung mga bagay na curious ka. Kasi nagiging curious kasi tayo sa mga bagay na gusto nating pasukin o gusto nating maranasan. Hindi ganun eh. You just need to keep seeking the Word of God. Keep seeking the kingdom of the Lord. Sabi ng Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, kung ang ina-aspire ng buhay mo ay yung mga bagay, lalo na yung pag-aasawa. Alam mo, kapag sinasaliksik mo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran sa buhay mo, si Lord ang magpiprepare ng God's best mo, ng partner mo. Kaya nga kapag yun naman ang pangako ng Diyos alam ni Lord na kailangan mo ng katuwang. Alam ni Lord na yan ang dinidesire mo, na one day magkaroon ka ng katuwang, hindi lamang ng makakasama mo sa isang bubong ng bahay, hindi lamang magiging ama ng iyong mga anak o ikaw ay magiging ina ng iyong mga anak, kundi yung tamang katuwang na inilaan ng Diyos sa iyo na tiyak mo na pagdating ng araw hindi ka pa iiyakin, or pagdating ng araw siya pa magiging katuwang mo sa iyong ministry o sa ministry na inilalagay sa iyo ng Panginoon. That's why huwag ka magmadali. No matter kahit ano pa yung mga dumarating sa buhay mo, pagtuunan mo ng pansin na unahin mo na ang Diyos sa buhay mo. At nakatitiyak ako, kapatid kong minamahal, habang binabantayan mo ang puso mo, tutulungan ka ng Diyos na malakaran mo yung dapat mong lakaran sa buhay na to. At ipagkatiwala mo sa Lord ang lahat. Hingin mo sa Panginoon ang desire at dinidesire ng puso mo at bantayan mo lagi. Ang mga bagay na naririnig mo, mga bagay na nakikita mo, alin ang pumupukaw sa iyong paningin, ang pumupukaw sa iyong laman, na pwedeng magdala sa iyo sa kasalanan at mahiwalay ka sa presensya ng Panginoon. Importante, mga minamahal kong kapatid, sa Panginoon, kung nakikinig ka ngayon, sino ka man, bantayan mo ang puso mo, kasama ng Panginoon, na hayaan mo ang Panginoon ang siyang mag-direct sa puso mo sa mga bagay na nais ng Diyos na makamtan mo at malakaran sa buhay nito. Amen po ba? So, Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, Panginoon, maraming salamat sa salita mong aming napakinggan. Sa lahat ng kapahayagan, O Diyos, na niloob mong aming talakayin sa magitan ng podcast na ito, hayaan mo, Diyos, na ang iyong anak na nakinig ay tunay na naliwanagan, tunay, O Diyos, na siya ay napalakas, tunay, Panginoon, na siya ay patuloy na nagkaroon ng inspirasyon sa buhay, na hindi siya nawawalan ng pag-asa, bagkus, Panginoon, pinagkakatiwala niya sa iyo lahat, O Lord God, maging ang mga personal issues, O God, ng kanyang buhay. Alam po namin, Panginoon, tulad ng sabi ng salita, na mula sa aming puso nanggagaling, O God, ang mga iba't ibang mga issues ng buhay, kung kaya nga dapat namin bantayan na aming puso. Salamat sa buhay na iyong anak na nakinig at dalahin ko, Diyos, na patuloy niyang saliksikin ang iyong paghahari sa kanyang buhay at patuloy niyang saliksikin ang iyong katwiran. At kami naniniwala, Panginoon, may reward ka sa lahat ng iyong mga lingkod, sa lahat ng lalaki at babae, sa lahat ng sa iyo'y nananalig at nananampalataya, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Di ka
ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, laging kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo